Hindi ako maaaring paslangin ang anak ni Danaya. Sa pagpapatuloy ng kwento, ang anak ni Pirena na si Lyra ay tumulong na din upang kumbinsihin siyang wag nang ipuloy ang balak na pagtakas. Wika nila sa kanya, tiyak na hindi magugustuhan ng mahabaging embre ang gagawin mo at ang mas masama ay mabigat na kaparusahan ang kapalit nito. Sagot naman ni Pirena sa kanila, wala akong pakialam sa kaparusahan, kaya kung tanggapin iyon ng maluwag sa aking kalooban. Ang hindi ko matatanggap ay yung hindi ko mailigtas ang Encantadia sa kamay ni Mitena. Wika pa ni Pirena, kami ba ni Gaia ay tuluyan yung hindi papabadaanin o hanggang sa wakas tayo ay maglalaban? Sagot naman nila, ngunit hindi ikaw ang pwedeng magdesisyon dahil nasa Devas ka na at pumanaw ka na. Hindi na kayo pwedeng bumalik sa Encantadia. Wika ni Lyra, nakikiusap po ako. Tama na Ashti para sa inyong kabutihan, wag na po kayong tumakas. Malaking kaparusahan po, talaga ang kapalit niyang balak niyong gawain. Ngunit sa halip na makinig si Pirena, ay mas pinili pa din nitong tumakbo papunta sa lagusan. Agad naman silang sinundan ng mga tagapagbantay at mga dating sangre. Pasigaw na wika ni Pirena, hindi niyo na kami mapipigilan dahil buo na ang aming pasya. At tumalon na nga sila upang tuluyan ng makatakas. Halos umiyak si Gaia sa sobrang taas ng kanilang tinalulan, ngunit si Pirena ay nagagalak dahil sa wakas ay makakabalik na siya sa Encantadia. Lumipat naman ang eksena sa mga batang sangre na kung saan ay nakarating na sila sa nagyeyelong lugar ng Mini Ave. Wika ni Adamos, di mo naman nasabi Dea na napakalamig pala dito, e di sana dinala natin ang ating mga balabal. Patawad Adamos ang nawika ni Dea. Habang nag-uusap sila, si Terra naman ay hindi alintana ang lamig dahil sa kagalakan. Unang beses niya daw pasing makakita ng niebe. Wika niya, akala ko hindi na ako makakakita ng snow. Wika naman ang dalawa, ano yung snow? Sagot naman niya, niebe English ng snow at sa Amerika pa lang nito makakakita. Wika ni Dea, hindi namin nasusundan ng iyong sinasabi. Sagot ni Terra, basta Dea pagkatapos ng lahat ng problema, sumama ka sa akin sa mundo ng mga tao. Tiyak akong magugustuhan mo doon. Sila ay nagpatuloy sa paglalakad, ngunit may narinig silang mga alulong ng mga tao. Tanong ni Terra, ano ang mga ingay na iyon? Sagot ni Dea, sila ang mga sinaunang mga tao at tribu na naninirahan sa lupain na ito. Sila ay sobrang mapanganib, kaya kailangan na nating makalayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa kaharian ng Mini Ave, tinanong ni Olgana kung bakit natutuwa si Mitena na pagmasdan ang larawan ni Danaya. Sagot ni Mitena, natutuwa ako dahil naiisip ko na pwede ko siyang gamitin laban kay Terra at alam ko din na isa siya sa magiging kahinaan ng sinasabi nilang tagapagligtas ng Encantadia. Kaya kailangan nating pumunta sa kuweba ng bilangguan upang kunin siya. Ang mga sangre naman ay nagpatuloy sa paglalakbay at napadpad na nga sa kuweba ng bilangguan. Napansin naman ni Terra ang mga yapak ng tao habang si Adamos at Dea ay nagpatuloy sa paglalakad. Nagulat ang mga bilanggo sa kristal dahil nakita nila ang mga batang sangre. Si Alena ay nagsisigaw nang nakita niya ang kanyang anak na si Adamos. Ngunit sa kasamaang palad ay sobrang napakalakas ng sumpa na nilagay ni Mitena ay hindi sila nito nakikita at naririnig. Nagpatuloy sa pagmamasid si Dea at Adamos sa kuweba dahil hinahanap nila ang daan patungo sa kaharian ni Mitena. Nakapasok na din si Terra sa kuweba at nakita na ulit ni Danaya ang kanyang anak na naiwan niya sa mundo ng mga tao. Lubos ang galak niya, ngunit hindi rin siya nito nakikita at naririnig kahit pa magsisigaw siya. At napaiyak na lang sa lungkot si Danaya.